Hello everyone, konnichiwa po. Ito na po yung part 6 ng ating story kung bakit ako naging isang warrior mom ng 2 beses. November 7, 2022, na-admit na naman si baby at ito na pala yung kahuli-hulihan niyang admit. Unang admit ni baby nung nasa tiyan ko pa lang siya. November 7, 2020, birthday ni Kuya Xander. Tapos yung last na admit naman niya, same day din, November 7, 2022, birthday din ni Kuya Xander. Hindi ko makakalimutan yung mga araw na to. Noong mga time na to, nagpapaalam ako sa kanya kasi magpapalit kami ni Papa. Ako naman yung magbabantay sa mga kuya. Pero yung feeling ko noong mga time na to, ayoko siyang iwan. Babay na mama mo na. Di man kalakawan si mama. Di man ko kalakawan. Ang tagal ko nakalabas nung mga time na to kasi nga feeling ko hindi ko siya maiwan-iwan. Pero kailangan ko kasing umuwi kasi nga may field trip si Kuya Xander kinabukasan. Kailangan ko asikasuhin yung mga dadalhin niya. Pero kinabukasan naman, November 11, 2022, uuwi na kami, madi-discharge na siya. Hindi ko siya maiwan-iwan ng mga time na to kasi inaantok siya. Tapos pag natutulog kasi siya, gusto niyang nilalagay ko yung ulo sa ulo niya. Tapos bago pala kami umuwi no November 11, 2022, binigyan pa kami ng doktor niya ng notice na in case kung madala namin si baby dito sa hospital ulit, bibigay namin yan sa doktor na mag-aatin sa kanya pag nasa emergency room na kami. Tapos nung mga time na to, pauwi na kami. Tapos si Kuya Kit, miss na niya yung little sister niya. Panay yung halik niya dyan kasi nga namimiss na daw niya si baby. Tapos yan, same pa rin yung mga dinadala namin mga machine. Lahat yan nakakabit talaga sa stroller ni baby. Tapos kami lang palang tatlo nung mga time na yun kasi nga si Kuya Xander, may field trip sila. Tapos nung pagka-uwi ni Kuya Xander, naligo ka agad siya kasi nga miss na daw niya si baby. You're the only one, Princess. You're only mine. Yes, I miss you so much. Hindi ka mag sa school. Love you daw po. Love you. Halatang halata talaga na miss na ni Kuya Xander yung little sister niya. Mahal na mahal kasi ng mga kuya ang prinsesa namin. November 12, 2022, okay na okay si baby. Wala siyang lagnat, maganda yung condition niya. Oxygen level niya, okay din. Tas yan talaga yung pinaka-paborito ni baby. Yung kinakarga siya ni Papa, sinasayaw at saka kinakantahan. Yan, Papa's girl talaga yung prinsesa namin. Tsaka pag rest day talaga ni Papa, yan talaga yung ginagawa niya. Siya talaga yung nagbabantay kay baby. Tas ako naman, pinapasyal ko yung mga kuya. Tas nung mga time na to, si Papa naliligo, ako naman nagluluto. Tas si Kuya Xander talaga nagvo-volunteer talaga siya, nasamahan niya si baby dyan. Kahit natutulog si baby, nandyan talaga siya sa tabi ni baby kasi nga ayaw niyang iwan. Tas gustong gusto din ni baby na nilalagay ni kuya yung kamay niya sa dibdib niya, hinahaplos-haplos niya. Yan, paborito din yan ni baby. Yan din yung way ni kuya para makatulog si baby. Hindi talaga yan nagrereklamo si kuya tuwing pinapabantayan ko si baby sa kanya. Mas gustong-gusto nga niya. Nung dumating si baby sa buhay namin, sobrang saya ni Kuya Xander kasi nga may baby sister na daw siya. Dream come true daw talaga. Pero hindi niya alam, ito na pala yung kahuli-hulihang pagkakataon na mababantayan niya yung little sister niya. November 13, 2022, nasa bahay lang kami, nanonood kami ng movie. Ito talaga yung pinaka-banding na magkakasama kaming lahat. Tas si Papa, kinakarga talaga niya yan si baby. Pero hindi namin alam na ito na pala yung kahuli-hulihang banding namin. Nung umaga, okay pa si baby. Pinaliguan ko siya. Mga 11 AM, pinakain ko na siya. Nilagay ko na yung milk niya sa NGT niya. Nagtataka kami ni Papa nung mga time na to kung bakit hindi nauubos yung milk niya. Dati-rati kasi 30 minutes or 45 minutes na yung pinakamatagal, naubos na yung gatas niya. 6 PM ng gabi doon na nag-umpisa. Nanghina na si baby. Every 4 hours yung milk na hindi talaga nauubos. Halos hindi nga nababawasan. Tas nagsusuka na siya. Yun pala, nire-reject na ng katawan niya yung mga kinakain niya. Tas kinuha ko na yung note na binigay ng doktor bago kami lumabas. Then tinranslate ko siya sa English kasi nakakanji siya. Doon ko nalaman na in case na isugod namin siya sa hospital, wala nang gagawin yung mga doktor para sa kanya. Tas naka-indicate din doon na chronic respiratory failure / feeding disorder. Noong mga time na to, pumunta yung isa kong kuya dito kasi nga kung ano mangyari kay baby, may makakaalalay sa amin. November 14, 2022, alauna ng madaling araw, kinausap ko si baby na kung hanggang ngayon na lang siya, kung makatulog man ako, gisingin niya ako. Yun nga, hindi niya ako binigo. Alas 3 ng madaling araw, tumunog yung machine niya at nagising ako. Nakita ko si baby, bumababa na yung oxygen niya, tas ginising ko na si Papa. Nasa gitna namin ni Papa si baby, tas kinausap na namin siya na okay na. Mag-rest ka na. Habang niyayakap namin ni Papa si baby, unti-unti namang bumabagal ang pagtibok ng puso niya. Hanggang sa huling hininga niya, niyakap namin siya ni Papa. November 14, 2022, 4:12 in the morning. Yun talaga ang oras na nag-stop yung puso niya.
Dumating na talaga ang araw na pinakakatakutan namin ni Papa. Tinawagan ko agad yung nurse niya, tumawag yung nurse niya sa doktor niya, tapos pinadala na sa amin si baby sa emergency room. May nag-iintay na mga doktor doon sa kanya. 7:30 in the morning, pumunta yung doktor niya talaga na naka-assign talaga sa kanya. Tapos nakiusap siya sa akin na pwede ba daw niyang kargahin si baby. Mga 30 minutes din na natili yung doktor niya doon. Halos hindi na siya nagsasalita kasi nga iyak lang ako ng iyak. Tapos siya tinititigan na lang niya si baby. Tapos maya-maya dumating naman yung mga nurse na tumitingin kay baby habang na-admit si baby dito sa hospital na to. Noong mga time na to, sobrang na-touch ako sa mga ginawa ng mga nurse. Hindi ko inasahan na ganito pala yung mga ginagawa nila sa pasyente nilang na mayapa na. Tapos bago kami umuwi, nagbigay pa ng mensahe yung doktor niya na magpakatatag daw kami. Ginawa daw namin lahat para mapasaya si baby kahit sa maikling panahon na nakasama namin siya. Akala nga namin doon na natatapos yun pero hindi pa pala. Noong mga time na to, hindi talaga namin inasahan yung ginawa ng mga doktor at saka nurse kay baby. Sobrang nagpapasalamat kami sa kanila kasi nga tinulungan nila kami sa umpisa. Hanggang sa huli hindi nila kami iniwan at binigay talaga nila ang best para kay baby. Kahit ganito yung nangyari kay baby, nagpapasalamat pa rin kami sa kanila. Isang araw lang pala namin binurol si baby kasi nga walang imbalsamo dito. Hindi sila nag-iimbalsamo dito. Noong mga time na to wala talaga kami mga idea kung ano ang dapat gawin kasi nga first time nangyari to sa pamilya namin na nawala ng mahal sa buhay dito sa Japan. Sobrang hirap niya, hindi katulad sa Pilipinas na kahit nawalan ka, maraming tutulong sa'yo kung ano yung dapat gawin. Dito wala talaga, tas habol pa namin yung oras. Buti na lang nandito yung mga kapatid ko sa tabi ko. Sobrang hirap mawala ng anak, walang kasing sakit. Walang nanay o mga magulang na deserve mawala ng anak at dapat walang anak na nauuna sa mga magulang. Nagtapos man ang journey ni baby dito, pero ipapangako ko na hanggang sa aking huling hininga, mananatili siyang buhay sa aking alaala. At kung darating man ang araw na makakalimot yung mga kuyas, hindi ako mapapagod ipaalala sa kanila kung paano mo kami tinuruan maging matatag. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na ibalik ka sa akin at kahit ganito pa rin yung kahihinat na natin, pipiliin ko pa rin na maging ina mo at aalagaan pa rin kita. Sa lahat ng nanay na may mga anak, alagaan nyo sila at mahalin nyo sila. Kahit sobrang kulit ng mga yan, mas mabuti ng mag-alaga ng makulit kaysa mag-alaga ng may sakit. Sobrang hirap. Hindi ko gugustuhin na maranasan ng ibang mga magulang o ibang nanay ang naranasan ko. Sa 3 taon na nakasama namin si baby, sobrang daming tinuro niya sa amin. Paano magpasensya, magmahal ng tunay, at umunawa. At lalong-lalo na natutunan ko rin tumanggap ng kabiguan na hindi lahat ng gusto natin o pangarap natin makakamtan natin. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi nakalaan para sa atin. Nung nalaman namin ang kondisyon ni baby, lagi naming pinagdadasal na sana may milagro. Pero kahit ganon pa man, hindi man dumating yung milagro na hinihintay namin. Alam namin na miracle is everywhere. Dun pa lang sa mga taong nandyan, simula ng journey ni baby hanggang sa huli, milagro na siya para sa amin. Kasi alam namin na hindi namin makakaya ni Papa kung wala yung mga taong yun. Dito rin namin napatunayan ni Papa na ang makakaramay mo talaga sa ganitong mga sitwasyon ay yung kapamilya mo at saka yung mga totoong kaibigan mo. Dito pala sa Japan, tradisyon pala nila pag namatayan ka ng anak, yung mga magulang ang maglalagay ng takip ng kabao. Ito talaga ang masasabi kong pinakamasakit na nangyari sa buhay ko nung mga time na to. Sobrang sakit at durog na durog yung puso ko nung mga time na yan. Gusto kong pigilan si baby nung mga time na yan, pero alam kong hindi pwede. Sobrang hirap at sobrang sakit sa isang magulang na maglilibing ka ng anak mo. Sobrang sakit, walang kasing sakit. Nasabi ko talaga sa sarili ko ng mga time na to, pwede lang sana akong sumama sa kanya, kasama ako. Pero nung nakita ko yung mga kuya, naisip ko na hindi pa nila kaya na mawala ako, kaya pilit kong nilabanan ang sakit na nararamdaman ko para sa mga kuya. Alam ko hindi pa dito nagtatapos yung sakit. Araw-araw na akong gigising na hindi buo. Salamat sa halos 3 taon na nakasama ka namin. Naramdam mo sa akin kung paano magkaroon ng isang prinsesa. Antayin mo lang si mama dyan pag di na ako kailangan ng mga kuya mo. Sa tamang oras, hanggang sa muli nating pagkikita langga. Bantayan mo kami, lalong-lalo na ang mga kuya mo. We love you and we miss you so much. Yun lang po. Thank you for watching.